Sige po, tayo po muli magsitayo para sa pong pagdamit ng gawain pong ito. Ang pong muling purihin sa bahay ng Panginoon sa ating pong klagat pong ito. Ito, Holy Spirit, palapan us. Yes, Lord Jesus, bigay Panginoon, sa inyo pong patuloy na pagkilos, Panginoon, sa aming pong simbahan pong ito, Lord. Purihin ka sa aming pong buhay. Dakila ka, Panginoon. You are good, Panginoon. You are so much good sa aming pong buhay, Panginoon. Sige po, ito pong awitin ng My Heart's Desire. Ito po yung aming nais ng ating mga puso at ating siyang sambahin. Hallelujah, Lord God. Come on, church. Let's worship our Lord. Give your best to our Lord God. Hallelujah. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of trouble, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. It's a man's desire. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of trouble, even in the times of trial, my heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to bless your holy name. Hallelujah, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa aming mga puso, sa aming pong harapan, Panginoon. Yes, Lord, kasi namin binabalik, Panginoon, ang pong pinakamataas na papuri sa inyong pong kakilang pangalan. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord God. Ito naman po ang Bible po sa pinakasulat po sa Awit chapter 66 verse 1 and 2. Okay ba? Okay? 1, 2, 3. Sumigaw sa gala ang mga nilalang. Verse 2. Purihin ang Diyos ng may kagalaan, wagas na papuri sa Kanya'y ibigay, awitan siya, luwalhatiin natin ating Panginoon. Amen po ba? Yes, Lord God. May galak sa mga puso, may saya, Panginoon, sa mga puso, Panginoon. Clap your hands to our Lord. Hallelujah. Taas niyo po. Yung po guys, taas niyo po. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalabo. May sayaw at papuri para sa Diyos. Sa ating na puso, pinagpala niyang lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat puso na papagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsambay. May lang po! May minsan ba? May galang! May galang, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalabo. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nakatid ng puso, pinagpala ng libuhan ko. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog
niya ay kalakasan sa bawat puso sa babagan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa kanibig sa Panginoon. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat puso ng papagan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Sumigaw sa ganap, sumigaw sa ganap, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa ganap, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, iwanatiin siya. Sumigaw sa ganap, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kadalakan. Sumigaw sa ganap, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kadalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw, yeah! Sabay-sabay. Purihin ang Diyos ng may isa pa po sumigaw. Sumigaw, yeah! Ligaw, sabay. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Minsan pa sumigaw, sumigaw, yeah! Lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, amen! You want more, church? Amen, amen. Loobin mo, Panginoon, na aming buhay na isang banal mong tahanan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ano man, Lord, aming pong mga pinagdaanan, Panginoon. Lord, hold us, Panginoon. Lord, take care of us, Panginoon. Lord, huwag niyo pong hayaan na kayo po'y manghina sa aming pong pananampalataya sa inyo, Panginoon. Ano man pong mamagawa ng kaaway, mga balaki sa pangalan ni Jesus, tugaan pong tinatali, Panginoon. Lord, make us worthy to be praised sa inyo pong harapan, Panginoon. Ang puso ko ito, tutulog sa iyo, Panginoon. Ang puso ko'y tumutulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-igapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikaan, sa'yo ay pumilis. Minsan pang puso ko, ang puso ko'y tinutulog sa'yo.
nagpapakumbaba at susumamo. Pag-ilapatin ko, ikaw ay makasama kaligaan, sa'yo ay umisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luluka na iyon, wagas na pasintahan. Daluyan na wala hanggang mga papulit pagsamba. Maghawin ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko nagdulog sa'yo, ang puso ko ay nagdulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-ilapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaligaan, sa'yo ay umisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lulupa na iyon, wagas na pagsintahan. Daluyan na wala hanggang mga papulit pagsamba. Maghawin ka, O Diyos, ngayon at kailan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lulupa na iyon, wagas na pagsintahan. Daluyan na wala hanggang mga papulit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Sulit natin ulitin ang Panginoon. Tunay nga, Lord, na kahit kailan ay hindi ka nagkukulang sa aming Panginoon. Lagi kong sapat ang iyong biyaya sa araw-araw, Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa namin, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama. Panatag namin sapat, ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama. Panatag na kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa ating laging lahat. Ang pag-ibig mo mo ako noong kaman. Kaya't ikaw sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi.
kailan di ka nagkulang. Pinaya mo sa akin dahilan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Pinibig mo ako noon pa man. Pinibig mo ako noon pa man. Pinibig mo ako noon pa man. Yes, Lord God. Patuloy ko natin gamitin yung pong mensahe ng ating kong inaawit. This time, we are request everyone natin kung itaas sa ating mga kamay. Yung Panginoon, let us worship our Lord. Sabihin ko na minsan pa, kahit kailan, Panginoon, kahit kailan. Panginoon, mga Panginoon, ninyo pong magkapit, Lord, ang aming pong pagsamba sa inyo. Minsan, Panginoon, kayo po ay nasa ng mga buhay ay yung pong hindi kayo po yung nasa ng mga puso. Patawad, Panginoon. Dahil yung mga pagkakataon na hindi ikaw yung number one sa mga puso, na minsan is yung aming po hanap buhay, yung mga family, Panginoon, yung number one sa mga puso. Patawad, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami nakakalimot sa aming mga gawain. Patawad, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami po ay wala pong panalangin, wala sa aming pong mga devotional, Panginoon. Patawad, Panginoon. But still, Panginoon, sa inyo pong love sa aming pong mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, for your goodness sa aming buhay, Panginoon, for your faithfulness sa aming mga buhay, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ako lang sa aming panalangin. Sige po, pwede na po kayong maupo habang tayo po ay nag-pray. Patuloy po tayong tumulog sa panalangin. Lord, salamat sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa umaga po ito na ikaw ang tunay na Diyos na buhay. Lord, ang aming buhay ay hiram lamang po sa iyo. Ang mga bagay na mayroon kami ay pinagkatiwala mo lang po sa amin. Lord, na sa aming buhay, maunawaan po namin na ikaw ang nagkaloob. Hindi ka namin dapat nakakalimutan. Hindi ka namin dapat na ipagpapalit sa mga bagay na narito sa mundo. Sapagkat ang lahat ng bagay ay galing po sa iyo. Ikaw ang karapat dapat na kilalanin, sambahin, bigyan ng pagpupugay at pagpapahalaga sa aming buhay. Sa umaga po ito, patuloy ka namin luluwalhatiin, sasambahin sa pamamagitan ng mga pasasalamat sa umaga po ito. Lord, sa umaga po ito, sa iyo po namin, Lord, itinataas
Kami po ay nakikigalak sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Pagpalain mo po ang kanilang buhay. Dalangin ko, Lord, yung panibagong taon na pinagkaloob mo po, maging kapakipakinabang, maging mabunga sa kanilang buhay sa pamamagitan ng paglago nila sa pananampalataya at paglilingkod po sa iyo. Dinadalangin ko po, O Diyos, na ang iyong kapangyarihan ang patuloy na mahayag sa kanilang buhay. Dinadalangin ko po, O Diyos, na ikaw po ang siyang manguna. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumatagpo, Lord, sa kanila ng kanilang buhay, patuloy na mailaan po sa paglilingkod po sa iyo. Sa umaga po ito, Lord, dalangin din po namin. Maraming salamat sa mga kapatid po namin na nagdaos ng anibersaryo. Patuloy mo pong pagpalain ng kanilang pagsasama. Gawin mo po itong matatag. Punuin mo po ito ng pagpapala. Ikaw ang Diyos na sumama po sa kanila. At dalangin ko, Lord, ang bigis ng pag-ibig mo po sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga, Lord, mga problemang dumarating, lalo pang maging matibay, at lalo pang mas maging malalim ang kanilang pag-ibig po sa isa't isa. Sa umaga po ito, Lord, maraming salamat din po sa mga panalangin na iyo pong binigyan ng katugunan. Mga kahilingan na aming inilapit sa iyo. Ikaw ang Diyos na tunay na tumutugon. Ikaw ang Diyos na tunay na nagpapala. So, ito, patuloy, Lord, nadalangin ko po, pangunahan mo po kami. Ang kalakip ng mga pasasalamat ay ang mga kahiling ang aming pong muling tinataas. Sa umaga po ito, kung meron pong kahilingan patungkol sa mga pangangailangan, ikaw po ang Diyos na magpuno sa buhay ng aking mga kapatid. At dalangin ko po, Lord, na sundan nila, Panginoon, isabuhay ang iyong mga pamantayan. Na ang iyong sabi, unahin ka sa lahat ng bagay, unahin ang iyong kaharian at ang iyong kalwalhatian, at ang lahat ng bagay dalagdag mo po sa amin. Ang ibig sabihin, Lord, ay ang pag-una sa paglilingkod po sa iyo. Pagpa-priority sa mga bagay patungkol sa iyong naisin sa iyong kalooban. Paglilingkod na may katapatan po sa iyo. Pag-una sa iyo sapagkat ikaw ang nagpapala. Ang mga pagpapala ang hindi namin Panginoon. Ikaw yung nagkakaloob ng pagpapala. Ikaw yung Panginoon. Ikaw yung King. Ikaw yung dapat sambahin. Ikaw yung dapat pahalagahan. Hindi yung mga pagpapalang Lord, natatanggap po namin. Sapagkat galing lang po sa iyo. Ikaw ang may kaloob. Turuan mo kami, Lord, na magkaroon ng malalim na pagkilala po sa iyo. Totoong pagkilala sa iyo bilang Panginoon. Na ang ibig sabihin, ang Panginoon ang siyang una sa lahat. Ang Panginoon ang siyang pinagsisilbihan ng buong puso. First priority. Sapagkat iyon ang nararapat. Dahil kami tinawag mo po na ikaw ang aming Panginoon, na kung saan napakabuti sa lahat ng bahagi ng aming buhay. Sa umaga po ito, Lord, dalangin ko rin kung meron man po mga kahilingan patungkol sa karamdaman. Panginoon, dumadalangin po ako ng kagalingan sa sino mga kapatiran po namin na nakakaranas ng karamdaman. Ikaw po ang Diyos na sumama po sa kanila. Ikaw ang Diyos na magbigay ng kalakasan po sa kanila. Ikaw ang Diyos na, Lord, tumulong. Bigyan ng kagalingan sa pangalan mo po ang anumang karamdaman na mayroon po sila. Sa sandaling ito, kung meron man po mga kahilingan patungkol sa mga suliranin, dumadalangin po ako, Diyos, ng kagalingan ay ipagkaloob ang patuloy, Lord, na tulong at kasagutan, solusyon sa anumang mga suliranin, sa anumang mga problema, Panginoon, na mayroon po ang bawat isa po sa amin. Ikaw po ang Diyos na tumulong. Ikaw po ang Diyos na gumawa na ang iyong kapangyarihan ay patuloy na mahayag. Idinadalangin ko po, Lord, na patuloy na ikaw po ang Lord, kumilos po sa kanila na ma-overcome ang anumang mga obstacle, ang anumang mga suliranin mayroon po sila. Turuan po sila na magtiwala po sa iyo. Ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng bagay. Sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol sa pag-iingat, ingatan mo po, Lord, ang aking mga kapatid o mga mahal nila sa buhay na kanilang itinadalangin o mga tao na kanilang itinataas at nilalapit po sa iyo. Ang iyong pagkalinga, ang iyong pagsubaybay, ang iyong pag-iingat, maranasan po nila. At sa umaga po ito, ihanda mo po, Diyos, ang aming pong puso
upang sa aming pag-aaral ay patuloy, Lord, na ang iyong biyaya ng iyong salita ay aming maintindihan at aming maisabuhay. Purihin po ang iyong dakilang pangalan at ibinabalik po namin sa lahat ng papuri pagkakati. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat po muli at muli nga po. Salamat po muli good morning sa ating lahat. Announcements po natin for Iron San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. Midweek service po, May 23, at pong speaker, Sister Laarni, worship leader, Sister Mary Joy, Asher, Sister Susan Losada, at sa pong testimony, Brother Ray Losada. And then, tangalan po yung gawain po ng CD for next Sunday, yung nga po, baccalaureate service po natin for next Sunday, May 26. Ito po ang speaker, Attorney Leia, worship leader, Pastora Maila Dutas. At in-offering collection, Sister Katrina, isa ito pong katalikom ng handog, Sister Yula, ang basta silang pong flower sponsor po ang family po nila Christian, hindi nila Jiggle po, Briola family. At ito nga po yung po sa ITA mission po natin, ito po ay ginagawa po tuwing Sabado na po at 8 a.m. Salamat din po sa mga naging at po nakasama kahapon. Sa na pong oras, effort, ano pa, finances din po, yung president po sa inyong mga buhay. Hindi kayo na po ang nagpapakasipag sa pong Panginoon. Pwede po ang Lord kasi yung pong buhay. Dito nga po pong meeting po ang CD, pati po ang youth. Mamaya rin po sa ating pong, ako po lang yung Sunday service. And then, ito po sa pong flower po, ito po nagalan ko na Sister Yula and Brother John Ray. Hello, sa pong mga buhay, ito po ang Panginoon, pati po sila po ay wala. Ayan, isa na pong mensahe ng Panginoon. Kayo po ba'y nakahanda na po? At po muli na ito mga puso, at po isipan, at po mga Bible, para po sa ito pong God's message, ito po ay ito pong butihin, Pastor Manny Castro. Praise God po sa buhay at ating pong Pastor. Okay, good morning po sa atin. Ayan, so salamat po. Tayo po ay narito. Ayan, so patuloy natin ipag-pray po yung ating mga papisanan, mga kapatiran. Lalo-lalo na po yung nakakalimutan yung araw na pinakamahalaga. Ito po ay araw ng pagsamba po natin sa Panginoon, sa ating Diyos. Actually, ito po ay kailangan talaga nilalaan po natin. Kasi tingnan niyo po, ilang pong araw meron sa isang linggo? Ilang araw po meron? 7. Okay. So yung 6, saan mo na ginamit yung 6? Sa personal ng buhay. Ano yung hinilig po sa atin ng Diyos? Yung isang araw. Hindi naman po yung 24 hours. Sa umaga hanggang hapon, parang oras lang nga, yung ating, Pero, yun nga, minsan, nakalulungkot, maraming nagiging hadlang. Minsan, yung biyaya pang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, ang nagiging dahilan para ka mawala sa simbahan. Ulitin ko po yung message, nung pastor na napakinggan ko. Yan, para sa kapakanan po ng lahat ng iba. Sabi niya, yung lahat na opportunity na binibigay sa inyo ng Diyos, trabaho, negosyo, karir, sino may artistahin po rito? Okay. Okay, karir. Pag sinabi karir po kasi pwede mga professional po yan, na yung trabaho mo, yung profession mo, yung na-practice mo, yan ang sabi niya, yan ay binigay ng Diyos para buksan yung mga oportunidad, sabi niya, sa iyo, dito sa mundo. At yan, para kapag palain. At yung ipinagkalog, pwede ba pakihina ng kaunti yung effects ng Hindi yan, yung saming. Ayan, yan. Ikaw na nga, yung main lang. Yan, huwag nyo nagagalawin yung setup doon. Yung lang, yan. Bawas lang. Okay, salamat. Sabi niya, yung lahat ng ito, binubuksan ng Diyos yung oportunidad sa iyo kasi gusto ng Diyos ikaw ay pagpalain.
Ang problema nga lang, ano ho, yung mga pagpapala, oportunidad na binubuksan ng Diyos, ay nagiging daan naman sa atin para tayo ay mawala sa Diyos. Depende po kasi sa tao yon. Ulitin ko, depende sa tao. Ang tao kasi, kung ang isang Kristiyano, meron pa talagang lalim dun sa iyong relasyon, pananampalataya, kung naiintindihan mo kung sino yung pinakauna sa lahat sa buhay mo, hindi mo ipagpapalit yung Diyos dun sa mga bagay na meron ka, na pinagkatiwala ng ngayon ng Diyos, pinagpapalit mo pa siya. Di ba? Ganun po yun no? I think na kailangan natin ng lalim na gaano ba natin kamahal si Lord? Kasi, minsan sinasabi ng bibig, but out of the heart. Ang importante po na mahalaga po sa atin, alam natin sa sarili natin, na sa puso natin, si Lord talaga yung pangunahin. Na anumang mangyari, hindi natin siya ipagpapalit sa anumang bagay. Ano po? At hindi natin pwedeng maging dahilan na iintindihan naman ako ng Diyos. Gasgasado na po yan. Lagi ko po yan naiintindihan naman ako ng Diyos. At pag binalik sa iyo yung tanong, ikaw ba naiintindihan mo ng Diyos? Okay, so ganito po yan. Kung tayo ba ay sasamba o hindi sumamba sa Diyos, meron bang mawawala sa Diyos? Tingin niyo po, meron bang mawawala sa Kanya? Wala. Kaya niya mag-create ng iba. Di ba? Kung gugustuhin ng Diyos, ayoko na sa mga to. Masyadong pasaway itong mga to Mag-create na lang ako ng bago. Pero tingnan niyo po, no? Dahil sa pagmamahal ng Diyos, yung kanyang ginagawa, nagtsatsaga siya sa atin. Kasi, yung kanyang pagsabi na unahin mo ako, yung kanyang pagsabi na gawin mo akong prioridad, hindi po pabor sa Diyos yun. Pabor po sa atin yon. Kasi bakit? Kasi gusto ng Diyos na ang ating relasyon ay mas maging malalim. Ano ho? Kaya nga po, yung sinasabi ng Panginoon na pag-aralan mo ang salita ko, manalangin ka sa akin, daluhan mo yung mga gawain, napakahalaga po nun Kasi yun ay may kinalaman sa ating personal na relasyon sa Diyos, kung paano tayo lalago. Isipin mo, kung ang iyong buhay pananampalataya papalya-palya, tingin mo meron pa mararating, lalago ba yung pananampalataya mo? Hindi. Wala pong lumalago na halaman na diniligan mo ngayon at sa isang buwan mo na ulit, didiligan. Naintindihan niyo po ba yung point to? Katulad nito, tag-init. Di ba? So parang yun yung challenge ngayon sa mga halaman Tag-init. Di ba? Tingin niyo po makakasurvive yung halaman kung hindi aalagaan, didiligan. Alam niyo po yung halaman po namin dyan sa... nakikita niyo naman po dyan. Okay. So, may mga halaman kami dyan. Dinidiligan po yun ni Pastora sa gabi, di ba? Sa gabi, tsaka sa umaga. Alam niyo po, diniligan na nga ng gabi, diniligan na nga ng umaga, natutuyot pa rin. Ibig sabihin, yung tindi ng sikat ng araw, kaya niyang i-dry, kailangan pang mas higit na pag-aalaga. Okay. Balikan po natin ating pananampalataya. Sa ating pananampalataya nagiging ganon. Alam niyo po ba yung pagkawala ng gana sa gawain ng Panginoon ay sign na ang iyong relasyon, ang iyong pananampalataya, bumabagsak na. Hanggang dumating ka sa point na okay na lang kahit hindi ka na dumalo ng mga cell group, hindi ka na dumalo ng mga gawain, hindi ka na manalangin, hindi ka na tawag dito, mag-aral ng kanyang salita, which is the plan of the devil. So yun yung plano ng kaaway. Kaya nga po tayo dito sa church, nagsisigap tayo na kailangan mapalago natin. Kailangan makapag-build po tayo ng mga leader po natin. Kasi hindi tayo makakapag-build ng mga leader kung ganito yung sistema po natin. And we ask, Pastor, paano tayo lalago? Pagtatanong tayo, Pastor, bakit hindi tayo dumadami? Okay, tingin nyo, bakit po tayo dito madami? Kayo po makakasagot din dun Di ba? Kasi kailangan natin yung tinatawag na focus po natin dun sa pinagagawa ng Panginoon. Hindi pwedeng gagawa tayo ngayon, sa susunod, di na tayo makikita, di na tayo makakilap. Di ba? Sabi ko nga nung
No, nakaraan yun, prayer midweek service. Sabi ko, maganda siguro gawin nating laging anniversary yung Sunday. Di ba? Kasi bakit? Kasi full house po tayo eh. Puno. Tapos, doon ko nakikita yung ibang hindi ko nakikita natin. Meron pala mga member na pang-ano lang, tawag dito, pang-anniversary lang. Okay, hindi po ganon. When we talk about relationship to God, ito po ay may kinalaman doon sa pang-araw-araw po nating ugnayan po sa Kanya. At hindi tayo dapat nawawala sa pagkakakulit natin sa Diyos through the Word of God, through prayer, and doon po sa mga gawain. Hello? Kung naiintindihan po natin yun. So tayo po yung makakapag-define, asan na ba yung pananampalataya ko? Anong level na ba? Saan na ba ako? In fact, ang buhay po ay, kung titignan po natin, yung purpose po ng ating pong buhay, sa totoo lang po, yung buhay ng tao, pag wala ka sa Panginoon, wala namang halaga yan eh. Nagkakaroon lang ng value ang buhay kapag ikaw ay nakakonect kay Lord. Amen? Tandaan po natin, ang buhay ng tao, nagkakavalue lang dahil sa Diyos, hindi po dahil sa atin. Kaya tayong palitan ng Diyos. Kaya nga yung titignan nyo kung paano tayo pinapahalagahan ng Diyos, pero hindi naman bumabalik yun sa Diyos eh. Di ba? Minsan nakakalungkot. Ganun yung pagpapahalaga, ganun yung pagmamahal ng Diyos, pero ang mga tao o kanyang tinawag, mananampalataya at sinasabi, ay hindi naman ganoon ang pagbabalik sa Panginoon. So ito po ay reminder sa atin. Kaya kanina umaga, habang nakaupo po ako, chinat ko ng chinat. Actually, dapat hindi po ako yung gumagawa nun eh. Ang gumagawa dapat nun, mga leader. Mga leader, na kung sino yung leader na humahawak, you remind yung mga hawak-hawak po natin to inform na, kapatid, itong araw na to mahalaga. So yun po yun, kaya nga tayo nagkakaroon po ng tinatawag na leader. Di ba? Dinidistribute natin yung trabaho para mas maraming gagawa, mas marami yung, tawag dito, yung magre-response at mas magiging magaan ang trabaho. Amen. Ang problema po kasi, ito, parang ang nangyayari, kailangan mong alagaan lahat. Dapat matuto na tayo mag-alaga. Hindi na tayo nga alagaan kung matagal na tayo sa church. At magiging alagain ka lang kung ikaw mismo hindi mo pinapalalim ang iyong pananampalataya. Hello? Kayo ho ba matutuwa kayo kung ang anak nyo 60 years old na, pero alagain pa rin? Sino yung matutuwa po dito na nanay? Hindi matutuwa. Why? Kasi ang gusto mo sa anak mo, gusto ko itong mag-grow eh. So yun po yung purpose ng Diyos po sa atin. Na kung titignan natin, ang lahat ng bagay po na ito ay para po sa ating kapakanan. Ulitin ko po wala tayong naidadagdag sa katangian ng Diyos. He is perfect. Doon sa kanyang deity, doon sa kanyang karakter, katangian. Bakit ito ginagawa ng Diyos? Dahil gusto niya tayong pagpalain. Amen. Gusto niyang lumago yung buhay po natin. Gusto niya tayong magamit ayon po doon sa kanyang purpose. At kailangan ng tao na intindihan yung purpose ng Diyos, layunin ng Diyos. Tayo ba naiintindihan po ba natin yung purpose? Kasi ganito po yan eh. Yung purpose kasi pag naiintindihan mo, dapat inaalagaan mo siya. Now, binibigyan ka ng vision ng Lord, hindi po bisyo Sabihin niyo nga po, vision. Vision. Okay, hindi bisyo. Vision. Binibigyan tayo ng vision ng Diyos kasi bakit? Bakit po mahalaga ang vision? Tingin niyo. Okay. Nakakita ka na ng taong bulag. Yun, walang vision yun, di ba? Okay. Ano nakikita mong galawan niya? Kakapa-kapa siya. Hindi niya alam yung direction niya. Nung nakaraan, may nakita po ako gabi, yan sa highway. Mayroong bulag na umaasa lang siya doon sa hinahawakan niyang tao na umaakay sa kanya. So, ibig sabihin, kapag tayo, yung vision natin, hindi malinaw,
Ang buhay po talaga natin dito sa mundo, di natin alam gamitin kung saan natin gagamitin. Ang buhay po ay may purpose. Ang vision binibigay ng Diyos, pinapakita niya yung layunin niya, yung will niya, kung paano tayo mabubuhay para sa ating kapakanan at paglago natin sa ating pananampalataya. In fact, ito po yung problem. Yung mga bagay na gusto nating makamit, di ba? Yung blessing, di ba? Gusto nating makamit yan. Pero alam nyo ba na ang blessing, ang Diyos ang nagbibigay? Tingin nyo mo ba ang Diyos ayaw kang i-bless? Palagay nyo, ang Diyos ba gusto kang i-bless? Okay. Ulitin ko, ang Diyos ba gusto kang i-bless? Okay. So, realidad po yan. Kasi ang plano ng Diyos, pag binasa mo ang Biblia, is to bless us. Di ba? Nung tawagin niya si Abraham, di ba? Gusto niya pagpalain si Abraham, hindi lang yun kundi maging pagpapala rin siya sa iba. So kung titignan natin, napakaganda ng plano ng Diyos, pero bakit hindi mangyari-yari? Kasi ang problema, yung ating response. Sa ating sarili, hindi tayo nakahanda. Pangalawa, hindi rin naman natin inaalagaan yung ating pananampalataya. Di ba? So, kailangan maintindihan natin na sa ating relasyon sa Diyos, ugnayan sa Diyos, ay kailangan mayroong pagpapalalim. Gusto ng Panginoon na gawin kang isang Kristiyano o mananampalataya na talagang nagagamit niya sa kanyang ubasan. Ano ho? Iyon po yung purpose ng Diyos Hindi lang tayo inipon dito. Tignan nyo Andito tayo. Sama-sama tayo rito. We listen to message. But then, ilang percent kaya yung na-apply? Yun yung pinakamabigat kasi dun no? Di ba? Dapat every message talagang tumutuloy sa puso po natin. At napakahalaga ng mensahe na yun yung nagdadrive po sa atin na magbigay ng vision. Kasi yung Word of God, binibigyan ka ng wisdom. Binibigyan ka ng vision na ito yung dapat kong gawin. Dinadrive ka ng Word of God, ng Diyos, doon sa kanyang will, at ikaw ay tinutulungan niya na yung maunawaan yung buhay mo kung saan mo dapat gamitin. Amen. So dapat po yun, mag-grow tayo doon kasi alam niyo po, sa church na ito, kailangan po natin leader. Amen. Kasi dito, ang problema po natin, we are lack of leaders po dito. Kung meron na tayong leaders, nawawala pa. Kailangan natin leaders makapag-produce ng mga born leaders. Di ba? At yung leaders po natin, dapat talagang leader na naninindigan doon sa kung ano yung position na binigay niya. Actually, yung position po, dinedesignate lang naman natin Di ba? Para yung trabaho, mahati-hati. Kasi ang kingdom of God, hindi lang po yung isang tao ang gumagalaw sa kingdom. Tama? Ang kingdom ay napakaraming tao ng isang kaharian. At ang kaharian ay maraming mga gawain doon. Ganon din po sa atin. No? Yung kingdom of God, bahagi tayo. Meron tayong dapat function doon sa kingdom of God. Hindi tayo po pwedeng nasa kingdom lang at naghihintay, di ba? Kung hindi dapat tayong gumalaw. Kasi bakit? Kasi kailangan ng expansion ng kingdom. Ano po? So yun po yung pinakamahalaga. Maunawaan po natin na hindi natin kailangang mapabayaan. Kasi the more na napapabayaan mo, sa totoo lang, yung relasyon mo sa Diyos, nagde-deteriorate, naiiba na yung gusto mo. Parang ganito lang yan sa mag-asawa. Di ba? Kapag ang isa, meron ng bagay na, di ba? Nagugustuhan, doon na siya nagiging masaya. Ano mangyayari? Yung relasyon, nasisira. Kasi bakit? Meron na kasing nagpapasaya doon sa kanyang partner. Parang ganun lang din po yan sa relasyon po natin sa Diyos. Minsan, hindi na yung Diyos, yung mga bagay tungkol sa Diyos yung nagpapasaya sa atin Diba? Kasi kung yun yung nagpapasaya sa isang tao, makikita mo kung paano siya gumawa. Makikita mo kung paano siya maglingkod, mag-ministry sa Panginoon. So dapat yun yung may correct po sa atin. Kapag naging tama yung relasyon natin sa Diyos, madali po tayo magagamit ng Panginoon. Amen po ba? Okay, introduction pa lang po yun.
Okay. Kala nyo ha? Okay, sige po. Kung meron po kayong Biblia, basahin po natin dito sa aklat ng Jeremiah, ang ating dalagang pag-aaralan. Sige, tayo po lahat ay tumayo at ating pong basahin. Nakaano ba ito, no? Yes. Okay, sige po, sa Jeremiah, nilagay ko na po dyan para mabilis po natin mabasa. Jeremiah chapter, ba't wala man ito? Walang verse. Jeremiah chapter 3, verse 15. Okay, then, pakibasa nga po. Then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Pakibasa po ulit. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin, at pamamalalahan na kayo ng buong kalangitan at pagkakaw. Okay, so, manalangin po tayo, Lord. Salamat po sa sandali pong ito. Sa aming pong pag-aaral sa umaga pong ito, bigyan mo po kami, Lord, ng i-open mo po ang aming spiritual eyes, spiritual ears, para maintindihan po namin yung halaga ng iyong mga salita, ng pag-aaral na ito, na tumutungkol, Panginoon, sa aming pong buhay, may kinalaman kung paano po kami, Lord, maglilingkod sa iyo bilang iyong tinawag upang maging epektibo at maging mabungang mananampalataya. Bigyan mo po kami, Lord, ng pusong handang tumanggap ng iyong salita. At ang mga salita mo po ito, idalhin mo po sa pinakamatabang bahagi ng aming puso. Lumago ito sa aming buhay. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Okay, pwede na po tayong maupo. So dito po sa Jeremiah, sabi niya, then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. So alam naman po natin yung context ng Jeremiah, no? They are scattered. Sila ay naging alipin ng Babylonian and even Assyrian Empire nung panahon po nila. Why? Kasi, ang problema po nila, yung lack of leadership, yung mga king nilang pinili, no? Hindi sila natulungan para sila ay lumago, para sila ay mas maging malalim, maging tapat sa Panginoon. In fact, maraming king. Doon po sa Old Testament na makikita po natin, nung unang tinawag, okay naman, matapat naman ang nilingkod kay Lord, pero nung nakaranas ng kapangyarihan, naiba yung kanyang direksyon. Bakit? Kasi siya na yung kumokontrol, hindi na si Lord. Okay, ibig sabihin, na lunod siya doon sa hawak ng kapangyarihan at naipagpalit niya ngayon yung kanyang katapatan sa Diyos. Siya na yung namuno sa kanyang sariling paraan at siya na yung kumontrol na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. So kung pag-aaralan mo po yung history ng mga kingdom doon po sa Old Testament, yan po yung laging downfall. Yan laging nagiging dahilan na kapag sila'y nawawala sa Panginoon, particularly the king, ay bumabagsak po sila. Tingnan niyo po dito po sa bansang Pilipinas. Kaawa-awa yung bansa po natin. Alam niyo po, pag nanonood ako ng TV, yan, kasi yung mga Chinese, napakaswapang. Ayan, sige, live po tayo. Di ba? Napakaswapang talaga, naiinis ako. Kasi hindi naman nila teritoryo, imagine nyo, inaangkin nila yung teritoryo po natin. Di ba? At ang nakakasakit, nakakasama ng loob doon, yung mga kababayan natin, na pupunta lang para mag-supply ng pagkain doon sa mga sundalo natin, na nagbabantay doon sa barkong nakadaong, kasi pinaka po nila pinaka lugar. Binobomba sila ng water cannon. So yung water cannon, pag tinitingnan natin, parang napakalakas po ng pressure po doon. Binabasag po nun yung mga salamin. Sumisira po yun. Pag tinamaan ka nun, tatalsik ka. Okay. So parang nakakaawa. Diba? Hindi parang nakakaawa lang, nakakaawa po talaga. Kung titignan po natin, bakit ganito na yung kalagayan ng ating bansa? Wala man lang tayong barko. Yung barko natin, iisa lang. Samantalang sa China, kaya niyang i-block yung sa dami ng kanyang barko.
Di ba? Wala man lang tayong eroplano na poprotekta ng pandigma. Wala tayong mga importanteng gamit. Umaasa lang lagi tayo sa ibang bansa. Bakit naging ganito yung ating bansa? Dahil po sa kawalan ng totoong leader. Meron nga tayong mga leader. Anong klaseng mga leader? Kasi kung anong kalagayan ng ating bansa, ito ay tumutukoy sa klase ng pamumuno ng ating mga leader. Baka sabihin dito si Pastor, parang ano na. Okay, hindi po ako nagtuturo nung tawag dito nung maging ano. Pinapakita ko lang po yung view. Actually, sa totoo lang po, hindi ako naging pastor. Ano po ako eh. Baka nasa bundok po ako. Makabayan kasi ako, patriot po ako eh. Makabayan po yung heart ko eh, no? So, nakakalungkot, no? Yung leader natin, mga leader natin, ang inaatupag lang, puro sa kapakanan nila. Hindi naman po lahat, pero majority, di ba? Kung sasabihin natin, mas marami yung iniisip ang sarili. Di ba? Tingnan nyo, nagkakagulo sila. Samantalang yung bansa natin, pinagsasamantalahan na ng ibang bansa. At ito pa yung nakakalungkot. Kasi alam niyo po ba, nung ginawa yung ano na yun, yung artificial island nila, alam niyo ba, yung mga materialis po, nanggaling pa po sa Zambales. Ipinuhin nyo, gumawa sila ng sariling isla nila, tapos ang ibang tatambak galing dito sa Pilipinas. So nakakalungkot yun. Di ba? Okay. So ito yung problema. Nararamdaman na natin ngayon na bakit ganito yung ating bansa? Kasi ito yung mga namuno sa atin na bakit sila naging corrupt? Dahil sa mga tao. Alam nyo ba yung mga leader bakit din nagiging corrupt? Minsan sinisisi natin sila pero meron din tayong tinatawag na participation. Kasi minsan, di ba, sa botohan, ibebenta mo yung boto mo, kapalit ng pera. Tapos magre-reklamo ka sa uupo, bayad ka eh. Di ba? Biruin mo, pinabayaran mo yung sa ilang taong pamumuno, babayaran ka lang na maliit na halaga, ipagpapalit mo. So yun nakakalungkot. Ano po? Kaya napakahalaga ng leader po. Amen. Sa church, napakahalaga ng mga leader. Kasi ang leader, ang magdadala ng tagumpay ng church. Ano? So ito po yung ating titignan sa ating pong pag-aaralan. Kayo ba? Handa ko ba kayo maging leader? Okay. Hello? Heart to heart talk. Handa ba tayo maging leader? Di ba? Minsan leader ka na, di ba? Nasa likod mo, hindi naman pala susuporta eh. Sasaksakin ka pa eh. Di ba? Kaya nakakatakot maging leader eh. Di ba? Imbis na yung sa likod, yung pala may mga palaksak pa sa likod, di ba? Okay. So, tingnan po natin dito sa ating pag-aaral, the world's need shepherd, sabi niya po. Okay, pakiclick lang. The world's need shepherd. Kailangan ng pastol ng ating ng mundo. Amen. Kasi kapag walang pastol, yung mga tupa, ano nangyayari kapag walang pastol? Nangangalat. At ang mga tupa ay dependent doon sa pastol. Kaya nga tignan niyo sa Psalms 23, highlights ni David yung kung ano yung ginagawa ng Panginoon as a shepherd niya. Di ba? Sabi niya, inaano niya ako, pinapangunahan niya ako, dinadala niya ako doon sa sagana, pastulan. Tapos dinadala niya ako, inahakay niya ako doon sa malinis na batis. Di ba? Kahit na ako'y dumaan, sabi niya, do I walk through the valley of death, I will fear no evil, sabi niya. Kahit ako'y dumaan sa landasing ng kamatayan, sabi niya, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay sumasa akin. Kasi yung shepherd po, talagang inaalagaan, pinangungunahan, nililid yung kanyang mga tupa papunta doon sa saganang pastulan. Ano pa? Pinapainom. Okay. So, ang shepherd po, dapat marami. Amen. Hindi lang po isa. Ang chief shepherd po natin, sino ang chief shepherd po natin? Chief shepherd po natin, si Jesus. Okay. So, tayo po yung mga inatasan niya maging shepherd din po. Yung example niya, ang siya rin gagawin po natin. So, sa simbahan,
Siyempre, automatic, ang pastor ang shepherd. Okay. Tapos, ang under shepherd, sino po yun? Pakibasa nga po dyan. Under shepherd, cell leaders. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay isang cell leaders, ikaw ay shepherd. Ano ang trabaho mo? Ano ang trabaho ng shepherd? Alagaan, pangunahan, tulungan, na lumago yung kanyang mga tupa. So sa atin, hindi naman po tupang literal. Di ba? Okay. So, ano ba? Tupa po ba o kambing? Okay. So, dapat tupa, no? Okay. So, tayo po yung mga ngalaga. Tao po ang tinutukoy dyan. Amen. Tao yung papangunahan mo na ang karakter ng isang shepherd ang dapat mayroon ka. Ikaw yung mga ngalaga. Kaya nga nag-aalam po tayo ng mga cell leaders. Ano? So, kailangan natin yung ma-develop po dito sa church kung gusto natin lumago yung church po natin. Okay. To be honest, mga kapatid, di ba? As a pastor, pinanghihinaan ako ng loob. Oo. Mahirap po. Kinakabahan po ako sa sarili ko eh. Kasi pag tinamad ako, papabayaan ko na kayo. Less ano po yun? Less, ang tawag dito? Wala na akong alalahan eh. Pwede akong mag-preach na lang tuwing Sunday. Midweek service. Hindi ko na kayo pakialaman. Di ba? Mas ano sa akin yun, maaluwag. Kasi wala akong gagawin. Di ba? Okay. So, pabor sa akin yun. Pero, kawawa kayo. Kasi bakit? Walang mga ngalaga sa inyo. Diba? Kaya nga yung boses ng shepherd, mahalaga eh. Diba? Dapat yung shepherd, yung sheep, nakikinig sa tinig ng shepherd. At yung totoong tupa, na alaga ng shepherd, ang sabi niya sa Bible, pinakikinggan niya yung tinig ng kanyang pastol. Hello? Ang problema dito, paus ka na. Kakatawag, kakabigay ng instruction. Yung problema eh, no? Hindi ko alam kung nakikinig ba o lutang ba. Ano ho? Ang hirap kasi nun eh. Sa totoo lang, ibibigay ng instruction, paulit-ulit. Di ba? Eh, Tagalog naman tayo, hindi naman German yung sinabi kong word, ano? Na kailangan mo pang i-translate. Okay, Tagalog naman. Di ba? Okay. So, ayun yung ano, kailangan yung character ng shepherd, ay ng sheep, tama. Na marunong makinig. Kasi alam nyo, kapag naging leader ka, hindi ganun kadali. Amen. Ang laking responsibilidad ng pagiging leader. Kaya nga iba tinatanggihan yung pagiging leader eh. Tignan nyo po, yung position sa simbahan, di ba? Pag nag-ano ka ng position, tinatanggihan. Tama? Ay, ano, si ano na lang. Si ano na lang. Sa labas, tignan nyo po yung posisyon. Ang ginagawa sa posisyon, nagpapatayan pa nga eh. Di ba? Samantala yung gagawin nilang posisyon sa labas, ay wala naman magiging kinalaman niya sa espiritual na ano ng tao. Pero nagpapatayan sila. Samantalang ang posisyon dito sa church, may kinalaman sa espiritual na buhay ng tao na siya ang tutulong sa tao para doon, magtungo niya doon sa langit. Why not? Hindi ito yung ating bigyan ng talagang gusto ko maging leader. Ang sarap po bang pakinggan yun eh. Gusto ko maging leader. Hindi yung ay, pastor, dami kong ano eh. Dami kong labahin, pastor. Di ba? Okay, ang dami kong gagawin. Okay, dumating na si Lord, di ba? May ginagawa ka pa, hindi mo alam. Umangat na sa lupa, umangat sa papunta na langit, busy ka pa rin dito sa... Di ba? Parang yung tumaya lang ng wedding yan eh. Yung Kristiyano, tumaya lang ng wedding eh. Umaangat na siya eh, no? May tumawag pa sa kanya, Hoy! Diba? Hoy, Ponso, nalalo ka! Paangat na nga, bumaba pa ulit eh. Okay. So, balikan po natin. Under shepherd yung sa leaders. Di ganun kadali ang pagiging leader. Pero ito po yung gusto ko sabihin sa inyo. Ang pagiging leader para sa Panginoon ay isang pribilehyo. Amen. Actually, akala mo mabigat, pero sa totoo lang, kapag ikaw yung naging leader, doon ka nagkakaroon ng fulfillment,
yung tinatawag na plan sa iyo ng Diyos. Plano. Kaya sa totoo lang, kaya hanap ka ng hanap na makakapagpasayo dito sa mundo, hindi mo mahanap. Kasi wala doon yan eh. Wala sa trabaho, wala sa pera. Di ba? Kung ang fulfillment ng buhay nasa pera, nasa kayamanan, sana wala nang mayaman na hindi, na kontento na sana. Eh yung mga mayaman, lalo pang nagiging greedy, di ba? Why? Kasi hindi nila ma-meet yung tunay na saya sa kayamanan. Akala nila, pag dumami pa ng dumami, ng dumami, ng dumami, ng dumami, ng dumami, ng dumami, dami nun. Yung kanilang pera, sasaya sila. Pero nangyari ba? Hindi. Kasi ang purpose ng buhay, makikita mo lang sa Panginoon. Siya yung may likha. Di ba? Hindi yung mundo yung may likha sa atin, ang Diyos ang may likha. Parang ganito, no? Kung ikaw ay nag-invento ng isang produkto, ikaw yung may alam kung paano mag-function yan. Alam mo yung purpose niyan, kung paano yung gagamitin. Ganun din sa atin. Ang Diyos ang may likha. Alam niya kung ano yung makakabuti, kung para saan yung ating buhay. At ang paglilingkod sa Panginoon, ang isa sa pinakamasayang buhay po natin. Di ba? Kaya lang hindi mo maramdaman. Bakit? Kasi wala ka pa sa proseso. Binabasag pa ng Diyos yung mga bagay na tinuro sa iyo ng mundo. Andun pa yung heart mo eh. Kaya talagang papalya-palya ka eh. Di ba? Bisa tatamarin ka. Bisa gagawa ka pa ng paraan. Sasabihin ko kay pastor, nagtatanong. Di ba? Ang hirap po nun eh. Sa totoo lang po, magsabi kayo ng totoo o hindi, alam po namin. Sa akin po, magsabi kayo ng totoo, hindi alam ko. Napaka, ko po sa pagdating sa ganyan. Alam ko po. Alam ko kung nagsisinungaling o hindi. Sa totoo lang. May po ako dyan. Sa totoo lang, isasagip ko yan. Alam ko pag merong, pag hindi totoo yung sinasabi, mga kinakabahan na kayo. Hindi, totoo lang po. Isa sa ko po, alam ko pag hindi totoo yung sinasabi. Una-una nararamdaman ko po kapag hindi totoo. Ano po? Kaya kailangan po magsabi kayo ng totoo. This, to be honest, hindi po ako nagsisinungaling. Alam ko po kapag may hidden talaga. Ano po? Sa tagal kong marami kong nakakausap na tao, hindi pa ako pastor, sanay na po ako sa karakter ng tao na marami na ako nakakausap, marami na akong napapayuhan. Okay. Pero ang pinaka-tamang gawin ng tao is to tell the truth. Amen. So kasi ang mga leader, tutulungan ka para maayos. Kasi ganito, halimbawa ako yung leader, may hawak akong cell group. Nasa cell group ko, hindi naman totoo. Di ba? Nagsisinungaling pa, paano ko yan tutulungan? Pag tinanong mo, kumusta ka na? Okay lang po, pero lubog na sa problema. Okay pa ba yun? Hindi na. Di ba? Kailangan natin maging totoo. Kailangan natin magkaroon ng tinatawag na tawag dito yung relationship doon sa loob ng cell. Kasi kapag di natin na-develop yung relationship, ano yan eh? Di ba? Dapat magkakaibigan tayo at turingan magkakapatid. Amen. Dapat open. Di ba? At ikaw naman ang pinag-openan ng, ang tawag dito? Pinagsabihan ng problema. Dapat ikaw naman, huwag kang marites. Kasi totoo lang, iprotektahan mo kung ano yung mga bagay na ibinabahagi sa iyo ng isang tao. Hello? Alam niyo po, galit na galit talaga ako sa mga kasi hindi nakakatulong. Di ba? Ang tao kaya nagsasabi sa iyo kasi merong problema. Ikaw naman na nakinig, katungkulan mo ang tulungan siya. At yung kanyang sinabi, ibaon mo sa hukay mo. Naintindihan niyo po yun? Ibig sabihin, pag namatay ka, kasama mo sa hukay mo, yung kanyang ibinahagi. Kasi kapag ang tao, nalaman niya, nalaman ng iba sa siya lang naman pinagsabihan ko, hindi naman titiwala yan. Wala na yan. Hindi na healthy. Diba? Okay. Kaya kailangan po magpasa ng batas eh. Alam niyo yung batas?
Kailangan bitayin yung mga marites. Ilang kaya yung mabibita dito sa Pilipinas? Okay. Sa totoo lang po, isa sa problema po yan pagdating sa leadership, yung dapat napapagkatiwalaan po tayo. Nade-develop natin yung relationship, mas malalim, mas maayos. Okay. So, sabi niya dyan, the reason why shepherd should be done in the church. Pakiano nga po. Pakibasa niyo nga po. Ano po dahilan? Okay, sabi niya po dyan, weak. Pag weak, ano po? Mahina? Ano pa? May sakit? Ano pa? Injured? Astray? Ano pa? Hindi yan lalagyan ng sigarilyo. Astray na. Okay. So, loss. Yan. Okay, sa inyo yan yung mga makikita natin. Bakit kailangan natin alagaan? Kasi yung tao, ganito po, sa ating mga Pilipino, ito yung natin hindi tayo mahilig magpakita ng emosyon, ng totoong nararamdaman. Pag kinusta mo, ay sister, kamusta ka na? Okay lang po. Nakangiti pa yan, pero wasak na sa loob. Kasi alam nyo, kapag ka ganon, hindi ka matutulungan ng leader mo. At hindi ka rin makakaalis sa problema mo. The reason why, kaya nga dapat talaga mapapagkatiwalaan talaga yung mga leader Yung leader, tagatulong. Pag sinabi yung problema, tutulungan. Hindi yung dadagdagan yung kanyang problema. Maliwanag po ba? Okay, ibig sabihin yung pinagkatiwala sa'yo ng tao, baka madagdagan pa yan, di ba? Kasi, ay si ano pala, si sister pala, nagkukulit pala yun. Di ba? Okay. Ang tawag doon, nagmamalinis. Kasi kung haharap tayo sa Diyos, di ba? Ikaw na nagkukwento sa buhay ng kung haharap ka pa sa Diyos, papakita ng Diyos yung buhay mo sa wala kayang makikitang problema. In fact, ito yung po sa psychology. Turuan ko po kayo. Kung sino yung tao ang hilig magkwento ng buhay ng iba, siya yung wasak ang buhay. Siya yung may problema. That's the reality. Kasi spirit po yun. Nasa sa kanya. Diversion niya lang yon kasi hindi niya maayos yung nasa kanyang sarili. Meron po ba kayong kilala ng ganon? Okay, sabihin pangalan. Okay, tulungan natin. Ano po, mga kapatid? So ito po yung problema kaya natin ginagawa yan. Kailangan natin palakasin sila. Amen? Kailangan natin tulungan, ma-develop, lumago. Kaya nga yung mga sinisel group po natin, may ayos po natin. Yung mga cell leader naman, dapat, kung ikaw ay leader, dapat masipag ka talaga. Amen? Hindi yung umambon lang. Di ba? Ay, sister, umambon. Wala na tayo cell group. Di ba? Okay. Nawalan lang ng tawag dito, jeep na malalakad mo naman. Napakalapit lang. Ay, sister, strike niyo. Walang sasakyan. Okay. Dapat pag leader ka, di ba? Tuloy-tuloy yung gawain. Amen. Kapag leader ka, dapat hindi mo pinagpapalit yung gawain sa mga lakad-lakad lang. Di ba? May birthday si ganito. Ay, pastor, di ako makakapag-cell group kasi aatal ako ng birthday Okay, ang tawag doon, mababaw. Kasi kung yung mga bagay na mahalaga sa'yo, ganito po, yung bang bagay na importante sa'yo, ihuhuli mo, unahin mo. Tanungin ko po kayo, ulitin ko ang tanong, yung bang mahalagang bagay sa buhay mo, ihuhuli mo ba o unahin mo? Alam nyo na yung sagot. Di ba? Kung ano yung bagay na inuuna mo, yun yung mahalaga sa'yo. Kaya kung ikaw ay leader, dapat ito yung pinakamahalaga sa iyo. Di ba? Hindi mo siya ipagpapalit kasi gawain ito ng Panginoon. Amen. Kasi kung ikaw ay leader, nakikita kayo ng iba, ganito po.
meron yung impact. Halimbawa, meron akong tinuturuan. O, ito kapatid, ang sipag-sipag ng tinuturuan mo. Eh ngayon nakita sa'yo, ay, pwede pala yun na, ano lang, di ba? Para simpleng ano lang, pwede palang iwan yung gawain. Hindi mo siya natuturuan ng tama. Natuturuan mo siya ng mali. Tapos, gagawin niya na rin yon. Ang problema, paano mo siya tuturuan? Samantalang nakita sa iyo na ganun ka. Yun po yung pinakamahirap. Kailangan maipakita natin na ay nangunguna. Kasi tutulungan natin sila. Amen. Yung mga tao. Gawin natin silang malakas. Gawin natin halimbawa yung ating pong buhay. Okay, sabi niya po dyan, next slide. Pakibasa nga po. Leading people is raised them to become a leader. Okay, leading people is raised them to become a leaders. Ano pong leader? A leader produces leaders. Kaya yung tinuturuan nyo, i-develop nyo yan, kasi darating yung panahon, magiging leader din po yan. So ikaw na leader, dapat ikaw ay good example. Dapat nakikita sa iyo yung lalim. Dapat nakikita sa iyo yung pagpapahalaga na itong gawain na ito, yung pinaka-importante sa akin kasi ito yung mahal ko, ito yung uunahin ko. Diba? Sa church po natin, dapat ganon. Yung relasyon natin sa Panginoon pinakauna na inaalagaan po natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, kaya ako nagtanong yung ba pinaka-importante bagay yung unahin mo, uhuhuli mo? Diba, realidad, ang sagot, yung pinakauna, pinakamahalaga sa akin, yung unahin ko. So, tayo na rin sumagot doon. Ano po? Sabi niya yan, follower collect followers. So, ito yung kailangan natin i-develop. Amen. Sa ating pong mga grupo, kailangan tulungan. Amen. Tulungan po dito. Hindi pwedeng laglagan. Okay? Kasi church po tayo Diba? Imagine niyo kung maglalaglagan tayo, subukan niyo akong ilaglag, iwan ko kayo. Di ba? Kaya lang yun Okay, pero in fact, sa totoo lang, may nangyayari yun. Di ba? Behind the back of a pastor, hindi mo alam kung ano nangyayari. Hindi mo alam. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, dumating ako sa point na wala na akong mapagkatiwalaan. Why? Kasi ramdam ko yung impact ng mga nangyayari sa likod ko. Sabi ko sa isip ko, pala ng mga tao na to, pinagkakatiwala ako, ganun pala yung ginagawa sa akin pagka nakatalikod ako, pero ako pinakaharap ka. Parang mga anghel na talagang ililipad ka doon sa alapaap. Yun pala, may mga buntot na hatake ka pababa ng impyerno. Okay. So, mahirap po yun, no? Ang leader po kasi, dapat may back-up siya. Amen. Ang mga tao mapagkakatiwalaan. Dapat tayo, halimbawa, member po tayo, napapagkatiwalaan po tayo. Kasi darating yung panahon, ikaw din magiging leader ka rin. Kung ano yung ginawa mo sa leader mo, mangyayari rin sa'yo. Nag-guess niyo po ba? Kasi ganito lang po yun yung kasabihan natin, kung ano yung tinanim, di ba? Pag lumakad ay matulin. Mali pala. Kung ano yung tinanim? Hindi ka. Okay, kung ano yung tinanim, siya nga anihin. Diba? Kung nagtanim ka ng santo, lala ka naman bangga yung tumupo. Diba? Kung ano yung tinanim mo, kung nagtanim ka ng mabuti sa leader mo, mangyayari yan sa buhay mo. Pero kung leader mo, diba, nilalaglag mo, diba, ginagawa mo ng kwento sa iba, mangyayari rin sa iyo yan. Ano po? Pero, dapat makita natin yung karakter na matuto tayo na maging responsable, no? Tulungan natin yung mga leader natin. Kung tayo naman ay leader, magpaka-leader talaga tayo. Amen. Dito po kasi, totoo lang, wala naman tayong bayad po dito. Di ba? Actually, yung pastor, wala namang bayad. Nag-give lang po ang tawag. Kasi kung magpapasweldo ako sa inyo, hindi nyo ako masusweldoan ng ano. Kasi ang sweldo ko po dati malaki. Galing po ako, nangongontrata po ako Di ba? Kung sweldoan ako, big time ako. Kasi ang dati ko po mga suot, puro branded Ngayon, imitation na lang. Pero okay pa rin naman po, di ba? Kasi nagdadala lang yan.
Okay, hindi, totoo po yun. Kasi nung nagtatrabaho ako, mabibili ko yung gusto ko eh. Pero pinakamasayang buhay, naglilingkod kay Lord. Hindi yung perang natatanggap mo. Yun yung pinakamasaya. Kahit hindi ka ganun, kahit hindi mo nabibili yung gusto mo, importante si Lord andyan, kumpleto ang lahat sa buhay mo. Amen. So sa atin, magiging leader po kayo. Tingnan mo yung kapatid mo, sabihin mo sa katabi mo, magiging leader din tayo. Ayan. Actually, mga kapatid, ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Ito po yung realidad. Lahat tayo meron potential. Amen? Lahat meron. Kahit hindi ka magaling sa ganito, may potential ka. Kasi bakit? Kasi si Lord, ang tinawag niya, tinawag mga professional. Kung meron ang tinawag, ilan lang yun. Karamihan ang tinawag ni Lord, mga simpleng tao, mangingisda. Diba? Mga magugulang, alam niyo yung magugulang na tinawag ni Lord, manglilingin lang. Buwis, magugulang yan. Kasi patong ng patong yan sa buwis. Pero inayos niya yung buhay. Kasi yung potential po natin, hindi nanggagaling sa atin. It comes from the Lord. Na kung nakita sa puso natin ng Panginoon, handa tayong magpagamit, babaguhin ni Lord yung buhay natin, aayusin ni Lord. Iaayos ni Lord yung buhay natin para magamit tayo ayon sa kanyang kabasan. Gusto niyo ba maging leader? Ayaw niya, tawid. Gusto niyo ba maging leader? Sino rito yung gusto maging leader para sa Panginoon? Tandaan, sulat mo yung pangalan. Okay. Ulitin ko, sino rito yung gusto maging leader para sa Panginoon? Okay, majority, di ba tayo? Kasi alam niyo, opportunity, ang naglilingkod sa Panginoon, pinakamasaya yan. Amen? Hindi mo lang sa una mararamdaman, sa totoo lang sa una hindi mo mararamdaman kasi hindi ka pa ganun kalalim. Pero habang binabaybay mo yung ginagawa mo para sa Panginoon, ginagawa mo ng buong puso, doon mo nararamdaman, ito pala yung kahulugan ng buhay. Na ang buhay ko kapag pala nasa Panginoon at ginagamit ako ng Panginoon, yun pala yung pinakamasaya. Kasi bakit? Yun yung disenyo ng Diyos. Sa buhay ko, sa buhay niyo. Amen! Ang hirap po dumantal talaga. Okay, paki-click. Next. The process of leadership. Ano daw yung una? Camer. Sumunod? Follower. Sumunod? Disciples. Sumunod? Leaders. Leader of leaders. Tapos, agent of change. So, may process po yan. Una, camer. Sino ba yung mga camer? Okay, yung mga ini-invite po yan. Paano tayo makakapag-produce ng leader? Wala namang camer. Di ba? Okay, mga datihan na. Kaya nga importante yung nag-win tayo Yun yung mga camer. So yung camer, de-develop natin, gagawing follower. Kaya yung mga invite natin, sinishare niya ng gospel para makakilala sa Panginoon. Kasi kapag naunawaan ng tao na mahal pala siya ng Diyos, ito yung plano ng Diyos, magiging follower na ng Panginoon yan. At kapag naging follower ng Panginoon, ano nangyayari? Aalagaan natin. Ano yung susunod na process? Magiging disipulo na. Dapat po sa loob ng church, hindi member. Ulitin ko po. Kasi pag member, a member come and go. Alam niyo yun? Pag gusto niya lang umattend, a-attend siya. Pag gusto niyang umalis, aalis siya. Ano yung pagkakaiba ng disciple? Ang disciple nag-stay. Ang disciple nananatili. Kasi bakit? It builds yung kanyang pananatili sa relasyon niya sa Diyos. Unlike camer, hindi mo ma-distinguish ano ba talaga yung relasyon niya sa Diyos. So sa loob ng church, dapat lahat tayo dito disciple. Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, dapat disipulo ka Diba? Parang ayaw mong tignan. Ganito mo ba kayo sa katabi mo? Okay, so dapat disciples po lahat. Kaya nga kailangan lahat po, mga kapatid, lahat tayo involved sa loob ng cell group. Di ba, minsan kasi dito tayo, pero wala tayo sa cell group Di ba? Yun yung kahalagahan ng cell group, madedevelop ka doon. Amen. So, hindi naman yan. Pag nag-cell group pa, abutin pa kayo ng 10 oras. Di ba? Ang cell group, minsan nga, 1 oras lang. Isa wala pa Di ba?
Yung mga nagsa-cell group naman, huwag mo na kayo makipagkwentuhan. Cell group muna. Di ba? Baka naubos na yung oras sa kwentuhan, hindi pa kayo nakapag-cell group. Una ang cell group. Okay. So, gano'n. Tsaka pag nag-uusap, dapat may pakinabang. Amen? Ang pag-uusapan nyo tungkol sa paglago. Hindi sa tungkol sa buhay ng kapitbahay. Hindi po yun. Tungkol sa paglago ng iyong tinuturuan at i-share mo ang mga bagay na ikakalago niya. So, yung disciple. Pagkatapos maging disciples po niyan, magiging leader of leaders. Tapos pag naging leaders of leaders na, magiging agent of, yan po yung dapat na po-produce po natin sa loob ng church. Handa na po ba kayo? Yes. Amen kayo ng amen eh. Parang ilang taon na yung amen. Hello! Diba? Ilang taon na yung amen niya. Last ko, pilista ko yan. Baka isang notebook ko na yung amen na yan eh. Diba? Okay. Kasi ang word na amen, alam niyo po ba yung word na amen? Sino nakakaalam dito ng word ng amen? Ha? I do. Yung isang malalim pa na ano ng amen. Ang amen is the name of God. Isa sa name of God yan. Na kapag nag-amen ka, uma-agree ka sa in behalf of ng ano ng Diyos na ikaw ay susunod. Kala nyo ganun lang yung amen. Amen. Napakalalim, pag-aralan niyo po, napakalalim na alam, yung isang ano niya, titignan mo, ang amen ay napakahalaga. Pag nag-amen ka, dapat ang Kristiyano totoo sa puso po natin. Ang amen, ibig sabihin niyan, hindi ka sinungaling. Hello? Sa puso mo, totoo ka na uma-agree ka sa sinabi ng Diyos, uma-agree ka na, amen. Ready ako, Lord. Gusto kong gawin yan, ganun po yun. Handa ako magpagamit. Amen! Yun po yun. Okay. Sulat natin mamaya mga nag-amen dito. Ayan. Yun po talaga yung amen. Na pag nag-amen ka, ibig sabihin, ikaw ay handa na magpagamit sa Panginoon. Ready para gamitin ng Panginoon. Ang amen po dapat, it comes from the heart. Kasi yung word na amen is a sacred word po yan. Hindi siya simple. Ang amen, tignan nyo, yung amen, ginagamit yan sa religious di ba? Hindi naman ginagamit yan sa yung sa labas, ang ginagamit, alien. Alien, di ba? Ang amen is a sacred word sa Bible. Ano po mga kapatid? Na ginagamit yan dun sa mga mananampalatayang totoo sa harapan ng Diyos. Amen! Takot. Talaga kayo. Okay. So, sumunod po. Maikli na lang po to. Sabi niya, when you come and follow. Diba? Pakibasa niyo nga po. Okay. Kung ikaw ay pumupunta, di ba? At ikaw ay sumusunod, meron kang katangian, di ba? Na isang pagiging disipulo. Kasi ano kayo, meron kang response di ba? Okay, so dapat ganyan po tayo. Amen. Okay. Wala pa sa bayan tayo pag-explain dito. Okay. Ayun yung magaling dito. Okay. Agree po ba kayo dyan? Amen. Tatawa ako sa inyo. Okay, next slide. Okay, pakibasa po natin what are the works that we should achieve inside the cell group. Pakiclick. Cell group should evangelize. Okay, kayo po ba nag-evangelize po ba kayo? Di ba? Ngayon, alam nila yung amen, hindi ko na madali. Tama yun. Very good yun. Okay, number 2. Cell group connect people to God, church, and pastor. Totoo po ba yan? Yes. Okay.
So yan po, totoo po yan. Amen? So cell group, connect people to God. Una sa Diyos, sa church, tsaka sa mga worker. Kaya yung nasa cell group, pinuwiwi nyo, dapat alam po ng mga worker po yun. Amen. Sumunod, meron pa ano? Cell group must identify and develop leaders. Panghuli, cell group must multiply. Ang cell group po natin dapat nagmumultiply. Paano nagmumultiply yan? Yung nasa cell group mismo, yung mga tinuturuan mo, dapat tinuturuan mo mag-invite. Amen. Okay. So, hindi. Yung word kasi yun, di ba? Totoo ba o hindi? Ganyan lang naman yun eh. Di ba? Okay. Totoo ba yun o hindi? Totoo. Di ba? Ang multiplication nangyayari sa loob ng cell group. Hindi tayo dito mag-multiply. Halimbawa, hindi tayo nag-cell group, mga kapatid. Hindi tayo nadami. Kasi ang pagdami ng mga member nasa cell group, ang nanganganak cell group. Doon na ipapanganak yung maraming tao, doon kasi nag-i-invite bago dalhin po dito sa church. Okay po ba? O yan, ganun lang tanong ko, okay po ba? Okay. Nag-iba na yung sagot ah. Next slide. Remember the important things. Ano po yung mga important things po dito? Plan and strategize. Gusto niyo po bang kunin po itong papaprint ko? Bigyan ko po kayo ng kopya para maging guide niyo po. Actually, galing po doon sa sa G12 po galing to itong aking sinishare po sa inyo. Remember the important things, plan and strategize. Hindi lang tira ng tira kung ano yung tuturo mo. Bahala na. Dapat merong pagpaplano. Amen. Okay, wala na talaga nag-aim. You must intentionally train members. Ayan. Parang hindi na kayo sigurado sa sarili. Okay. So, tawag ba doon? Okay, ganito po. Para na-conscious kayo dun sa amen. Pagka meron tinanong na it matters about truth or kung truth siya, lumalagay amen. Diba? Okay, ganun po yun. Pero personally na, yung tawag dito, personal na decision mo na doon ka maging curious. Okay. Pangatlo, sabi niya, you must intentionally train members. Kailangan i-train po natin. Sumunod, you must be aggressive in... Pag sinabing aggressive, ano po yan? Lalagyan lang niya, aggressive. Okay. Diba? Tingin mo kung ako yung tuturo, kung ganito yung magtuturo. Cell group mo tayo. Diba? Tingin nyo. Okay. Sabi siguro ng Kuya, magpatingin ka muna bago kumamitro. Baka may dala kang virus. Diba? Okay, pag sinabi ang aggressive, tara na guys! Set up na tayo. Diba? O guys, anong oras na yung natin? Dapat ganito. Dapat yung tawag doon? Hyper nga dapat tayo eh. Pero hindi naman katulad sa bata. Yung active mo talaga, aggressive yung... Pagka kasi aggressive, yung grab the opportunity na mabilis. Diba? Yung aggressive. Kailangan aggressive tayo sa paggawain ng Panginoon. Amen. Hindi yung aggressive na iba, no? Kasi may aggressive na negative eh. Yung positive na pagiging aggressive. Pagdating sa gawain ni Lord, aggressive dapat tayo. Talagang intentional. Talagang ginagawa po natin. Okay, offering na pala. Nakalagay. Sorry po. Pinapatigil na ako. Offering na nakita ko. Okay, remember the important things. Tapos na yan. Ayan yung pala yung pantulog. So ito mga kapatid, yung mahalagang mga makita natin. Importante ang leader. Kasi yung leader, siya yung tatayo. Kailangan yung leader ay isang leader na magdadala talaga ng paglago sa mga kapatiran. Kayo po ay magiging leader. Sabi nyo kanina, sino ba yung gustong maging leader? Ano na po, pinapicturean ko po, nakita ko po yung Then lahat po tayo, potential na maging leader. Amen? Amen.
Gagawin natin leader yung mga kapatiran po natin for the sake na yung paglago ng simbahan, ito po ay church po natin. Amen? Hello? Parang hindi yata church to. Church po ba to? Church po ba natin to? Okay. Talaga naging maingat na kayo. Bakit ko ba nabanggit this? Hindi, ano po yun? Maganda po mapag-aralan nyo rin yan, no? Para lang maging, tawag dito, maging totoo tayo kapag sinasabi natin yung bagay na yun. Okay, so ito po yung mga bagay na dapat natin develop sa ating po church. Kasi ang worker po, tulad kami. Diba? Talagang lipatin na po talaga kami. Kasi sobrang tagal po dito. Diba? Kasi hindi rin maganda sobrang tagal, mga kapatid. Kasi pag sobrang tagal ka na, minsan yung respect, nawawala na. Yung pagsunod, parang okay na lang din. Kahit din natin sundin si pastor, okay na. Dali naman tayo, okay na naman may pastor yan. So nakakalungkot lang yun, no? Pero sa kalagayan kasi namin, talagang kailangan na namin parang akin lang Hindi, yun naman talaga yung totoo. Kailangan natin gumawa. Di ba? Kasi kung walang mangyayari, parang hindi na talaga effective. Parang kailangan mo na move doon sa another Pero I believe na si Lord nasa kanya yung susi Nasa pagtugon po natin, na tayo bawal isa gusto gamitin ng Panginoon. Ito po yung realidad. Gusto ko sabihin ko sa inyo, si Lord gusto kang gamitin. Kapatid, gusto kang gamitin ni Lord. Ang tanong, ikaw ba, gusto mo bang magpagamit kay Lord? Seryosong tanong po yun, Ikaw ba, kapatid, gusto mong gamitin ka ni Lord? Kasi opportunity po yan. Ang daming tao, pero tayo pinili ng Panginoon. Kasi gusto niya tayo maging bahagi sa kanyang kaharian. Nawa po, dito sa atin ang pag-aralan, sa puso natin to, yung pag-amen natin, gawin natin totoo. To apply, ito po ang ating pag-aralan para po ma-develop yung ating personal na buhay, maging leader po tayo, magamit po tayo ng Panginoon sa paglago ng kanyang kaharian. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Pwede po ba natin taas po yung ating kamay para po sa Panginoon? Ako po ay mananalangin. Lord, salamat po sa iyong salita. Salamat, Lord, sapagkat tunay, Lord, na yung pagiging shepherd, yung tagapanguna ay napakahalaga. Kaya sa ating bansa, Lord, kailangan po namin ng mga mangungunang mga presidente na mga mangungunang leader, Lord, na merong heart upang akayin, Panginoon, ng bansang Pilipinas sa isang malago, mabungang bansa at masagalang bansa. Kaya din po, Lord, sa iyong iglesia, gusto mo po, Lord, na lumago ang iglesia. Pero Lord, hindi ito lalago kung ang mga anak mo hindi magiging malago. Dalangin ko po, Lord, na ang bawat isa po sa amin ay mag-grow. Personally, yung aming personal na attachment, yung aming personal na relasyon sa iyo, maalagaan po namin. Yung aming daily devotion, yung aming prayer life, yung aming, Lord, na pagdalo sa mga gawain, which is mga bagay, Panginoon, na makakatulong po sa amin para ma-develop po kami. Lord, dalangin ko po, Lord, sa loob ng church po dito, mag-develop ka po, Lord, na maraming leaders. Mag-develop ka po, Lord, ng mga tao na may puso, Panginoon, na handang tumugon, handang magpagamit po sa iyo, Panginoon, para sa kapurihan at kaluwalhatian ng iyong pangalan. Lord, yung mga kapatid ko po, na nagsabi kanina, Lord, na gusto nilang gamitin mo sila. Gusto nila magpagamit sa iyo, Lord. Mula dun sa kanilang puso, I declare, Lord, yung laling, Panginoon, ng desire, yung laling, Panginoon, ng pagkilos mo po sa kanilang puso. Gawin mo po itong isang apoy, Panginoon, sa kanilang puso. Upang mula doon sa apoy ng Lord, ng pagnanasang ito na maging leader, Panginoon, ay magamit mo po ang kanilang buhay. Lord, dalangin ko po
Pagpalain mo po ang aking mga kapatid. Pagpalain mo po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang pamilya. Pagpalain mo po ang kanilang mga relasyon. Pagpalain mo po, Lord, yung kanilang hanap buhay, yung kanilang mga business. Pagpalain mo po, Lord, yung kanilang mga trabaho. Ikaw po mag-bless po sa kanilang Panginoon. At kung meron po mga suliranin, Lord, silang kinakaharap, mga problemang personal, problema sa relasyon, problema sa pamilya, problema sa negosyo, problema sa hanap buhay, problema sa ibang tao, Lord, I declare, Lord, na ang lahat ng ito sa pangalan mo, Panginoon Jesus, ay mabigyan, Lord, ng kalutasan. Ikaw ang Lord, ikaw ang Diyos na magbigay ng kaayusan sa lahat. Yung mga problema po nila, Lord, bigyan po ng solusyon. At dalangin ko, Lord, ang kanilang buhay, mahugo mo po at magamit mo po sa kapurihan ng iyong pangalan, sa paglawak ng iyong kaharian dito po sa lupa. Marami pong salamat sapagkat, Lord, tumatawag ka ng mga ordinaryong tao. At kapag kami tumugon, ginagawa mo po kami extraordinary dahil po sa iyong kapangyarihan na sinasangkap mo po sa amin, na hinuhubog mo po sa amin, na dinedevelop mo po sa amin pong buhay. Gamitin mo po kami, mightily and effectively, sa kapurihan ng iyong pangalan. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you po. Okay, Pastor, sa change pong gusto po kasi po ang masahit natin at pinarinig po natin. Hindi, asa lang po ang kasi na for encouragement, tayo po yung pangunahan po na kapatid po na si Brother John First. Hindi sila mo talaga mahandog po si Brother Albert Jacinto. Okay, para po sa ating encouragement sa tithing offering po, ito po yung babasahin ko po sa verse na sa Pangalawang Korinto po, ito po sa chapter 9, verse 7 po. At sabi po dito, ang bawat isa sa inyo ay magbigay na ayon sa sariling kapasyan na walang pagkatubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbigay ng may kagalakan. Ayon nga po, tayo po ay magbigay ng taus-puso natin na hindi po kailangan na malaki, hindi po pinipili na hindi po tinitingnan ng ating Panginoon kung malaki man lang iyong naibigay, basta nagbigay ka po ng taus-puso at buong puso. Ayun po para sa ating Panginoon. Okay? Ulitin po natin. Ito yung pagbigay. Hindi na magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mo ika'y pagpalain mo, Diyos. Hindi na ihandog ang mabuting anin. Kasabay ng pagsabay magpupuri. Hindi na magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mo ika'y pagpalain mo, Diyos. Halina ihandog ang mabuting anin. Kasabay ng pagsabay pagpupuri. Pag-pray po natin yung mga anak. Lord, maraming salamat po sa inyo, mga anak, Panginoon, sa handog po ng inyong mga anak, Panginoon. Sana po yung pagtibayan mo po, Panginoon, ng mga handog nito kung magamit po sa inyo po, Iglesia, Panginoon. At yung mga nakapagbigay at hindi pa nakapagbigay, pagpalain mo po sila upang magamit po ang inyo pong kabutihan at maibalik po sa inyo para po sa inyo, Iglesia. Ito po ang panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, salamat po. Yun naman po, pati naman po, 5 piso wala sa puso. Pati pong muling puri ng Panginoon sa itong mga binibigay po natin. Hallelujah. Sige po, pwede tayo yung kalayaan sa harapan na magbigay po muli para sa itong Panginoon.
Amen. Hallelujah. Salamat po muli. Sige po, tayo po yung muling magsikayo para sa ating pangwakas pa natin awiting. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. Hallelujah, Lord God. Salamat po muli, Panginoon. Sa inyong gawain po ito, Lord. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Panginoon, maraming salamat po sa aming natapos na gawain sa isang malayang pagpupulay pagsamba. Salamat po sa iyong salita na Lord, ipapaunawa po sa amin ang kahalagahan ng pagiging leader at Lord, na ang bawat isa, Panginoon, ay nais po pong i-develop na maging mga future leader, Panginoon, upang patuloy na mapalago ang iyong gawain dito po sa Church ng IRM, Lord Montalban. Dumadalangin po ako, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang buhay ng aking mga kapatid. Dalangin ko po, Lord, ikaw po'y mag-ingat sa kanila, ang kanilang pananampalataya lumago at lumaning, ang iyong kapangyarihan maranasan po nila. Na ikaw ang Diyos na laging sumama, ikaw ang Diyos na laging manguna, ikaw ang Diyos na sumubaybay, magpala sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga pinagkakakitaan. Ikaw ang Diyos na magbigay ng tagumpay sa aking mga kapatid. At dalangin ko po, Lord, lalo pang paglalim sa paglilingkod, sa pananampalataya, paglalim sa iyong mga salita, sa panalangin at sa iyong mga gawain. Ang aming hiling, Panginoon, na hubugin mo po sa puso ng bawat isa po sa amin. Muli sa isang linggong aming tatahakin ang iyong pagsama, ang iyong pangungunang aming hinihiling. Nagabayan mo po kami at patuloy na ikaw ang Diyos na magbigay sa amin, Lord, ng direksyon na kung saan, Panginoon, kami ay lalakad na patuloy na magbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pong dakilang pangalan. Lord, yung abundant blessing mo po ay patuloy mo pong ibuhos sa aking mga kapatid sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay. Sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin yung pumayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya at gayon na rin ang pakikipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen.
The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. Amen. Hallelujah. Kasi nga po sa po ang song ko yung sumigaw sa galak. Amen. Sumigaw sa galak ang lahat ng binagay. Purihin ang Diyos na may nagalak ka. Sumigaw sa galak ang lahat ng binagay. Purihin ang Diyos na may nagalak ka. Sumigaw